Nako, Baste! Baste Duterte. Gusto ang ulo ni Apo BBM? Aba, matindi ata tong paratang ni Baste ah. May sinasabi si Baste Duterte na gusto niya daw ang ulo ni PBBM. Pero napaisip ako ah. Baste ah. Di kaya bakla si Baste? Mga kapatid? Oo. Alam niyo ang sabi ni Baste Duterte, mga kababayan ko, gusto niya daw ang ulo ni PBBM. Anong ulo? Laruin niya kasi. Maraming may ulo eh. Oo nga. Maraming may ulo. Oh, sabi niya gano'n, ang gusto ko, ulo ni BBM. Mababayot talaga to si Baste. Alam mo yung pambato niyo sa pagka-presidente sa 2032, bayot. Oo, bayot. Hindi ko alam kung anong ulo gusto ni Baste eh. 'Di ba? Ang dami mong tato, bading ka ba? 'Di ba? Anong ulo? Ako nagtataka rin ako eh. Si Daisy tawa ng tawa. Anong ulo ba ang gusto ni Baste? Kasi sabi niya, ito mga kababayan ko, pakinggan nyo mabuti ha. Pakinggan nyo mabuti. Pakinggan nyo ha. Pakinggan nyo to. That's okay. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos. Aroy! Oh, narinig nyo? Mga kababayan ko? Isang ulo lamang ang kailangan natin. Ayan ang ulo ni Bongbong Marcos. Ako naman, syempre, malikot ang utak ko. Mga kababayan ko, nag-isip ako. Nag-isip naman ako. Ako naman kasi alam nyo, malikot ang utak ni Biyahe ni Koy TV. Napaisip ako anong ulo. Anong ulo? Joy, halika nga doon, Joy. Tatanungin niya ito, Joy. Liga. Dali. Ito si Choy TV eh. Choy, halika, dito. Ito, sabi nito. Halika, pakita ka sa taong bayan. Ito si Parin Choy. Ito, subscribe nyo, Choy TV ah. Dito ka, Choy. Oh. Choy, ano sabi ni Baste? Sabi ni Baste, pre, ganito. Dito ka sa gilid para makita ka. Sabi ni Baste, pre, isa lang ang gusto namin. Ang ulo ni BBM. Anong ulo ba tinutukoy kaya? Putin yata. Putin yun to. Alam mo, badig talaga to si Baste eh. Isa lang ang gusto namin, ang ulo ni BBM. Anong ulo? Diba? Nako, napaisip din ako eh. Pwedeng ulo sa baba. Oh, dalawa ang ulo eh. Dalawa ang ulo ng lalaki. Alin bang ulo? Alin bang ulo, Baste? Liwanagin mo. Anong bang ulo gusto mo? 'Di ba? Kasi liwanag, sinabi niya to, isa lang gusto namin. Ang ulo. Anong ulo? Teka. Ayan o. Saan Marcos? To. Saan nagbukas? To, pakinggan nyo ha. Pakinggan nyo mabuti, maliwanag eh Liwanag sinabi ni Baste pakinggan nyo ha. Ayan That's okay. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo isang ulo lang ang kailangan namin. Anong ulo ang kailangan mo? ni Bongbong Marcos. Ang ulo ni Bongbong Marcos. Ulo. So, ibig sabihin, it's either itaas o ibaba. Bitinata si Baste. Bigyan nyo nga ito. Hindi yata nakaranas ng to. Hindi nakapagladlad eh. Kaya pati ba naman si Pangulong Bongbong Marcos, trip mo yung ulo ni BBM. Liwanagin mo nga yan. Liwanagin mo. Yan na. Nako, bahala kayo. Dami tumatawa. Kidding aside, mga kababayan ko. Pinapatawa ko lang kayo. Hindi ko talaga alam kung anong ulo gusto ni Baste. Pero just want you to know na pinapatawa ko lang kayo, mga kapatid. So, eto na. Mag-usapan na nga natin to talaga. Ito yung balita, mga kapatid. Hindi ko talaga alam kung anong ulo gusto niya. Ito na nga. Umpisa na nga natin to, mga kababayan ko. Panoorin nyo tong video na to. Baste Duterte. Gusto ulo ni BBM. Anong ulo? Hindi ko alam.
Bukod sa ulo, mga kababayan ko, may niliwanag ang mayor ng Davao na si Baste sa publiko at sa kanyang mga taga-suporta. Bukod sa ulo ni BBM, mga kababayan ko, binanatan din niya yung tungkol sa flood control. Abay, di na nahiya, no? Hindi na nahiya tong tao na to. Pakinggan natin, mga kababayan. Siya nagbukas ng usapin ng flood control na may mga ghost project. Kaya ako tumahimik talaga. Kasi alam kong sasabog sa mukha na yan. Because, unang-una sa lahat, pag ikaw eksekutibo, you cannot point at someone else for the mistakes of your administration. Oh, Aroy. Alam mo, tinamaan si Baste dito sinabi niya. Sagutin ko ha. Sabi ni Baste Duterte, mga kababayan ko, maliwanag sa sikat ng araw sinabi niya to ha. Alam daw niya na sasabog sa muka ni Pangulong Bongbong Marcos ang usaping sa flood control. Dahil si PBBM daw ang nag-umpisa. Totoo naman. The question is, mga kababayan ko, sumabog ba sa mukha ni Presidente? Mga kababayan, tanungin mo taong bayan, tanungin mo Pilipino. Ask the Filipino people on the streets, everywhere. Mga kababayan ko, ang sagot ng Pilipino, alam mo, hindi damay si Presidente dyan. Bakit? Bakit hindi damay yung Presidente natin? You know what's the reason kung bakit hindi nadadamay ang Presidente natin? Siya ang naglabas ng korupsyon. Siya ang naglabas at nagsiwalat sa publiko ng mga ginagawa ng mga taong ganid sa kapangyarihan. Ayaw niyang itolerate. President Bongbong Marcos willing to sacrifice his position para lang maalaman at maunawaan ng mga mapagsamantala sa gobyerno. Tama? Correct? Para malaman, maunawaan ng mga nagsasamantala sa pera ng pondo ng taong bayan na ito ang ginagawa nila. Ganyan ang ginagawa nila sa kaban ng bayan natin. And Baste Duterte said, sabi niya, sasabog yan sa mukha ni Bongbong Marcos, mananahimik ako. What? Talaga bang sumabog sa mukha ni BBM? Baka sumabog sa kampo ninyo. Di ba? Sumabog sa kampo, hindi sumabog. Kayo ang nag-i-issue kay Pangulong Bongbong Marcos na damay si PBBM sa mga mali-maleta ni Martin at Saldi. Di ba? Mga kababayan, kayo lang mga Duterte supporter ang nag-i-issue kay Pangulong Bongbong Marcos. Tama ako? Kasi sabi niya, pag pinasabog mo yan, dapat mananahimik ka. So ibig sabihin nun, yung mga corruption ni Alvarez noon at nila Veloso doon sa loob ng Kongreso nung panahon ng tatay mo, basta ibig sabihin nun, pinagtakpan talaga ng dating Pangulo. Hindi lang naman ngayon nauso yung flood control eh. Hindi lang naman ngayon nauso yan. Alam naman ng mga taong bayan to, alam ng Pilipino to na hindi lang ngayon nauso ang flood control. Tama ako? Di ba? Hindi lang ngayon nauso yan. Matagal na naging kalakaran yan. Simula pa noon at dinanas din ng panahon ng tatay mo yan. Kung dati pork barrel ang naging pera ng mga politiko, ngayon pagkawala ng pork barrel sa Pilipinas, napalitan ng DPWH scam. Ghost Project Flood Control. Tama ba ako? Ha? That's the biggest question. Panahon ng tatay mo, talamak ang korupsyon, hindi at sa bibig mo nang galing, hindi dapat sinasabi dahil tama sa administrasyon mo. Sa makatuwid, pinagtakpan ng tatay mo yung mga flood control noon. Tama? Di ba? Kayong mga Cartoon Networks, ganyan kayo eh. Mga kartonista eh. Sa bibig na nga nang galing ni Baste. Gusto niya ulo ni BBM. Pangalawa, inamin niya dito na matagal na nangyayari ang mga kalakaran na yan sapagkat hindi sinasabi daw dapat
Dahil sasabog daw sa mukha ng nakaupong presidente yan. So sa makatuwid, yung tatay mo, nung panahon niya, sandamakmak ang korupsyon, hindi siya nagsasalita sa publiko, okay lang magnakaw. Bawal magnakaw ng konti, kailangan marami. Di ba? Yung male-maleta na sinasakay ninyo nung panahon ni Saldico, doon sa galing sa chopper. Hindi ba't panahon yan? Na ni Velasco? Ni House Speaker Velasco? Diskaya umangat noong 2016, panahon ng mga Duterte pa rin. 'Di ba? Imagine niyo 'yan. Mag-isip-isip kayo. Tapos pupukulan nyo ng pupukulan? Ang Marcos administration, bakit? Kasi hindi kayo makasilat ng pera sa gobyerno. Alam mo, malalim ang pinagmulan at away ng mga Duterte, sa totoo lang eh. Napakalalim ng pinagmulan yan. Merong punot dulo. Lumala lang ng lumala. Kasi bakit? Yan ang mindset nila eh. Ano pa sabi ni Baste? Responsibilidad mo yan, ibig sabihin, either hindi ka nag-iisip o kulang ka sa pag-iisip o hindi mo talaga gusto yung trabaho mo. Nako, mali ka doon. Baste, kung hindi ka nag-iisip at di ka na nag-iisip, eh di anong tawag mo sa'yo? Di ba? Tama yung ginawa ni President Bongbong Marcos, isiwalat niya yung katiwalian sa kanyang administrasyon. Actually, hinahangaan pa nga siya ng tao doon eh. Bakit? Kasi kaya niya ilaglag, ultimo pinsan niya na nananarantado sa kanya eh. Unlike naman sa inyo, nung panahon ninyo, na tinagtatakpan nyo at wala naman kayo napakulong sa korupsyon. Sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, may mga engineer tayong nakakulong. Meron tayong mga tao na pinakulong. Eh panahon ninyo, ang sagot nga ng abogado nyo. 'Di ba? Tinatanggal lang ni Duterte, X ka na, di ka na pwede. Sa makatuwid, nangurap ka, tangay mo yung pera, tanggal ka. 'Di ba? Kaya yung mga opisyal noon, sige nakaw ng nakaw kasi di naman sila makukulong, matatanggal lang sila. Tuloy. So kita mo ngayon, nag-backfire sa kanya, and they attempted to, lagi nilang ililiko. Doon pinakita naman namin lahat. Sa Davao, walang ghost project, may resibo kami lahat doon. O sige, patunayan nyo. Kung may resibo ka, basta hinahamong kita. Labas mo yung resibo ng kapatid mo na mayroong 51 billion na pondo sa First District ng Davao. Tandaan nyo, supposed to be, dapat hindi makakuha. Ito hahamunin ko si Baste Duterte. Mayor Baste, hinahamong kita. Ilabas mo yung resibo kung saan napunta yung pera at pondo ng taong bayan sa First District ng Davao. Bakit kayo nagkaroon ng 51 billion peso na pondo ang unang distrikto ng Davao? Supposed to be, sa 6 na taon na pamumuno dapat ng tatay mo, ay 6 billion pesos lamang ang meron dapat kayo. Pero bakit sumobra ng 51 billion pesos yung inyong pondo sa Davao? Mayor Baste Duterte, hinahamong kita. Bibilib ako sa'yo, papalakpakan kita kapag nailabas mo yung mga pera at pondo ng taong bayan sa pera ng pondo ng taong bayan dyan sa ginastos ng kapatid mo. Mahilig kayo pumukol ng dura kay President Bongbong Marcos, pero pag tinignan ninyo yung kanilang atraksyon, no, tinignan ninyo yung kanilang estado, bakit hanggang ngayon hindi nyo pa rin masagot yung 51 million pesos ni Pulong Duterte na dapat hanggang sa matapos ang termino ng ama mo na si Digong ay 6 billion lang dapat ang naging pondo ng First District ng Davao. Saan nyo dinala yung natitira na 45 billion pesos na pondo ng taong bayan? Kung malinis kayo, ipaliwanag nyo sa tao to, hindi yung nagyayabang kayo dyan. Diba? Niloloko nyo mga taga-suporta nyo. Malinis kayo sa Davao, malinis kayo sa ganito. Bakit may 51 billion na problema kapatid mo? O ano?
Di ba? Sabi ko sa'yo, pag naipaliwanag mo sa publiko, kahit sa vlog mo, papalakpakan kita, Mayor Baste. Bibilib ako sa'yo kapag naipakita mo lahat ng resibo ng kapatid mo. Pero hanggat hindi mo napapakita, puro yabang, satsat ka lang dyan para sa akin. Hindi ka pa rin mananalo kahit magpresidente ka. Sayang ang boto ng mamamayang Pilipino. Yun lang gusto ko sabihin, Mayor Baste, kaya sinasabihan kita. Di ba? Sasabihin ninyo, napakaayos ng Davao. Biruin mo kaliit-liit na syudad. Gagawin nila, mayroong 51 billion na pondo. Grabe ah. Buhay pa si Cathy Cabral nun. Sinabi niya yon sa resibo. See? Nuknukan ng yabang, wala namang mailabas na resibo. 'Di ba? O, nag-iiyakan na po yung mga DDS. Bakit? Pag binabaon kayong ganyan, kasi wala kayong masabi, wala kayong maibala. 'Di ba? So, paano ba yan? 2-0. Wala kayong balik sa akin. Ano masasabi nyo? Duterte malakas, Duterte malakas. Asa pa kayo? 'Di ba? O hindi nga nila masagot yung 51 billion. Asa ng resibo? Ilabas nyo. Wala kayong mailabas na resibo ng 51 billion pesos. Maiba ako, dagdag ko lang ha. 'Di ba? Si Saldi ko ang naglabas noon, nakapartido nyo na ngayon. Ano mga Duterte supporter? Iyakan na ba? Walang uupong Duterte sa 2028, okay? Oh, yan lang muna ang gagawin natin ngayon ha. Panghawakan yung sinabi ko. Oh, huwag kayong mag-iiyakan ha. Oh, kalmado lang. Baka managinip nyo, mapanaghinipan nyo pa ako. Ha, kumalma kayo. Oh, wag masyadong mag-isip na mag-isip. Baka mapanaginipan nyo ako, mga kababayan ko. Di ba? Pag napanaginipan nyo ako, makita nyo ako doon, didebate ko kayo. O ano? Na. O paano ba yan? O hanggang dito lang muna tayo. Okay? O no more Duterte sa 2028. O, paano ba yan? Nagbabalik na si biyahe ni Koy. Sa pagbabalik ni biyahe ni Koy TV, sira lagi tulog nyo. Hindi kayo makakatulog sa akin. Tila ba bangungot pag nakita nyo na ako na naka-live. So paano ba, magpapaalam na ako. Please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe. Okay? Maraming salamat po. Peace out everyone. Mga Duterteng Pilay. Mga kartonista. Mga naniniwala sa karton. Paalam.